This is the real unity. Magkakasama lahat, walang problema. Gabi, umulan, umaraw, nakahiga dyan, mapagod, basta sumunod. Pinapakita nila yun sa ating lahat. Pinapakita nila sa iyon, Bongbong Marcos, na napakaganda ng Pilipinas kung magkakaisa tayo, kung tulong-tulong. Imaginein mo, kung magkakabati kayong lahat, kung magkakasaayos kayong lahat, kung nagagawa ninyo lahat ng mga trabaho ninyo, at hindi ka nakikinig dyan sa pinsan mong abnoy na gustong maging hari sa Pilipinas. Sana magandang bayan natin. Maganda sana yung legacy iiwanan mo. Palpak na nga yung legacy ng tatay mo, tapos yung iiwanan mo palpak din. O wala na, sinira mo na yung pagkakataon na makabawi yung pamilya Marcos mula sa pagkakalugmok ng pangalan nyo. Di ba? Inangat na nga nilinis na nga ng mga supporters ninyo yung pangalan ninyo, iniluklok ka dyan, tapos pagdating mo dyan, puro kagaguhan ang ginawa mo. Sinira mo ulit yung pangalan ninyo. Anong mangyayari niyan? Di yung mga susunod na henerasyon ng mga ninyo, ng mga angkan ninyo, kamumuhian, pandidirihan na dahil parang nasa dugo nyo yung pagiging hindi magaling na leader eh. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin na ito. Panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Kaya po 2025 pa lang nagkakaganito na tayo. Kaya po kasama kami dito sa kanila pong rally para po muli ay magkaroon talaga ng unity team, na magkaroon po ng pag-uusap, magkaroon ng pagsasama at patungo po sa kaunlaran. Pinasalamatan ko po Iglesia ni Cristo dahil sa gawaing ito na napukaw sa kaisipan ng ating mga kababayan na pangangailangan na magtulungan. Nandun nakasalalay yung pagsulong ng ating bansa. Kung ngayong pagbubukas ng taon tayo nagpapakita na ng pagkakawatak-watak, palagay ko kahit anong gagawin ng executive branch, ng legislature, huwag na natin kasama ang judiciary, walang mangyayari sa atin. Diba? So, dapat siguro talagang magkaugnay-ugnay. Andito tayo para makiisa sa ating mga kapatid sa... Again mga bossing walang in-invite ang Iglesia ni Cristo dito, wala. Wala silang in-invite. Nagpunta yung mga yan, mga politiko yan, they will accommodate them. Pero wala silang in-invite. This is supposed to be open to all. Lahat nagpunta dyan, kaya binigyan nila ng posisyon. Siyempre, hindi mo naman pwedeng ihalo yan sa mga tao. So, ilalagay mo yan dun sa pwesto na makakaupo sila. Siyempre, mga halal ng bayan, matataas pa rin ang posisyon ng mga yan. So talagang sila ay inilagay diyan sa mga upuan nila. Pero hindi yan inimbita sila. Pero syempre, alam mo naman ang Iglesia ni Cristo, unity nga ang gusto nila eh. So kahit nga magpunta diyan si Leni Robredo eh. Si Leila de Lima, kahit magpunta nga diyan ng Makabayan Black siguro eh. Baka i-accommodate ng Iglesia ni Cristo kasi nga yun nga ang panawagan nila, pagkakaisa sa bayang Pilipinas tungo sa totoong bagong Pilipinas, hindi yung gagong Pilipinas ng gobyerno. Iglesia ni Cristo at saka sa ibang mga andito ngayon. May nakita natin, may mga Muslim, may mga Katoliko, may mga iba-ibang mga relihiyon na andito ngayon. Tayo nakikiisa sa ginagawang National Rally for Peace. Ito namang rally nito ay ginagawa para sa kapayapaan, di ba? Lahat tayong Pilipino ay umaasa na makamit ang kapayapaan. So, andito tayo para suportahan yung Rally for Peace. Ever since, ang stand ko po, kapayapaan. Para makatrabaho na tayo. Yan talaga. Ito si Bongo talaga. Ito talaga ang puros trabaho lang nasa isip. Wala na ibang iniisip to. Ang ambition nito, magserbisyon, dito namumuliti ka, maniwala kayo. Ang gusto lang talaga nito, work hanggang sa dulo ng kanyang termino. Tumatakbo ulit to. Kaya iboboto natin to. Kasi sa lahat ng mga senador, para sa akin, ito yung may pinakamalaking impact sa lahat ng mga naging senador. Para magbenepisyo po yung mga kababayan nating mahihirap na nangangailangan po ng tulong mula sa gobyerno. Sila yung nag-aantay na makapagtrabaho tayo muli. Nakiisa rin sa pagtitiyak. Ay, ang dilim. Ang dilim. Tapos merong mukhang ewan. Nandiyan dyan din si Isko. Actually, nandyan si Isko, yung team ni Isko. Pero nandito rin pala si Madam. Nauna ka pang umatin ng rally, Madam, kaysa linisin yung Maynila. Nauna ka pang umatin dyan. Tingnan mo nga iniwan ng mga nagtranslasyon.
Ang dumi-dumi nung iniwanan ng translasyon ha. Binigyan pa ng trabaho yung mga MMDA para maglinis ha. Tignan mo tong INC, sila mismo naglinis ha. Mahiya ka ha. O pagkatapos niya ng interview mo dyan, dapat dumiretso ka maghakot ng mga basura nyo ha. Ang dilim naman dito. Tapusin na natin tong live na to. Walang hiya o, parang makulimlim, bumabagyo. Tipon sina Manila Mayor Hani Lacuna at dating Manila Mayor O yan ang unity. Umalay mo, dyan na sila magkabati, di ba? Ay. Isko Moreno Domagoso. Ilang lokal na opisyal din ang maagang nagpahatid ng kanilang pagbati at pasasalamat sa kaisahan na isinulong sa National Rally for Peace, kabilang si Mayor J.R. Santos ng Talavera Nueva Ecija at Tarlac Governor Susan Yap. Sa isang social media post, ipinarating naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang pasasalamat sa buong Iglesia ni Cristo sa matagumpay na pagsasagawa ng National Rally for Peace sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Duterte, ang pagkakaisa at pagkakaunawaan na siyang layunin ng rally ang siyang kailangan ng bansa at hindi ang impeachment. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. It's what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. Weng de la Fuente para sa Mata ng... Ayun, palakpakan. Paganda nitong nangyari na to talaga. Alam mo, ang pangit lang dito is, Bongbong Marcos, with his wavelength, missed the whole point. Putang ina yan. Na-miss niya yung the whole point of itong rally na ito. Yan ang banatero, walang inuurungan.